Pupurihan ka buhay, maglilingkod sa'yo. Buhay, papuri ko sa'yo. Buhay, pupurihan ka buhay, maglilingkod sa'yo. Papuri ko sa'yo'y iaalay. Araw-araw, binabago mo ako araw-araw. Bukas at kailanman ay laging sapat. Bago mo ako araw-araw, binabago mo ako araw-araw. Ngayon, bukas at kailanman patuloy tayong awit at papuri ko kalangit para sa ating Panginoon. Lord, hayaan ko sa mga oras nito, patuloy namin maranasan at kadakilaan ng Panginoon. Tuwing nayawan ko tayo kay dakilan at paglibig mo, kaya sa mga oras nito, patuloy ka namin papupurihan, patuloy ka namin naawitan, Panginoon. O hallelujah. O kay dakilan at paglibig ko, Panginoon. Amen. Hallelujah. O kung dakila ng pag-ibig mo, inialay ang buhay dahil sa sala ko. Hinubog sa dilim, binigyan niya ng liwanag. Ang Jesus, sadyang kay buti mo, bisan pa. O kung dakila ng pag-ibig mo, inialay ang buhay dahil sa sala ko. Hinugod sa dilim, binigyan na liwanag. Aming Jesus, sadyang kay buti mo. Purihin ka, Panginoon, sa kabutihan mo. Sambahin ang ngalan mo, banal. Dahil sa'yo iyan ang buhay ko ito. Purihin ka at sambahin, purihin ka at sambahin, purihin ka at sambahin ko. Purihin ka, Panginoon. Itilan ang pag-ibig mo,
Inalay ang buhay dahil sa sana hinugod sa dilim, binigyan na liwanag ating Jesus, sadyang kay buti mo purihin ka, Panginoon, sa kabutin mo. Sambahin ang ngalan mo, banal. Ang sa'yo iyalay ang buhay kong ito. Ulihin ka at sambahin, ulihin ka at sambahin, ulihin ka at sambahin, ulihin ka mo, purihin ka, Panginoon, sa kabutin mo. Sambahin natin, sambahin ang ngalan mo, banal. Dahil sa'yo iyalay ang buhay kong ito. Ulihin ka at sambahin, ulihin ka at sambahin, ulihin ka at sambahin, purihin ka, purihin ka at sambahin, purihin ka at sambahin, purihin ka at sambahin, Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Salamat Panginoon sa buhay at kalakasan na binigay mo sa amin. Salamat sa mga magandang panahon na binigay mo sa amin at kami nakarating sa lugar na ito pagkakay pagbulihan at salamatan. Salamat sa hanap buhay ng negosyo na patuloy na binibigay mo sa amin, Panginoon. Lalo-lalo na sa pagkain namin sa araw-araw na binibigay mo, Panginoon. Maraming pong salamat. Pinagalit kami lahat ng pagkakas. Salamat sa dalang na pangalan. Sa God with the glory. Amen. Amen.
Praise God. Talagang mga kapatid niya ang siya kahit amen. Kahilingan natin na hindi tayo binibigo ng Diyos. Amen. Physical man ito, spiritual lahat, pagkakataon ng Panginoon. Sapagkat sabi nga ng Panginoon, sinipors na kita mo God is righteousness and all these things shall be added unto you. Kaya kung ang pinagkakalog ng Lord, ang ating physical na pagkain, sino ang ibig na kumain ng spiritual? Itaas ang ating kamay. Malakas ang papuri. Handa na kayo ang lahat ng pagkain. Isa sa nagbibigay buhay. Salita na nagbibigay pag-asa. Salita na nagbibigay kalakasan. At sa mga oras na ito, ang lahat po ay naaanayang mga tumbalang sa Presidential Yahweh Shaddai. Sapagkat ayon sa Matthew chapter 2, verse 4, hindi lamang sa tinapay, nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ang magpapatawin sa bibig ng Diyos. Kaya sa mga oras na ito, naniniwala ang bawat isa sa atin, pinagpalang na amen. Kaya sa oras na ito, mula tayo ang iyawang itas ko natin ating mga kamay, iuulan ang ating mga ulo, ganda ng pagpapakulawa natin sa harapan ng Diyos. At ang gagamitin, dalihan na kanyang mga salita, walang nagagawin ang ating minamahal na disciple, si Brother Rich. We will praise your name.
Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos, katakilang Ama, Diyos ng langit at lupa, makapangyarihan at di nagbabago, Ikaw ang aming Panginoon at Diyos na tagapagligtas. Sa gabi ito'y dalangin po namin na Ikaw ang siyang mangusap sa amin at kumilos ng may kalakasan. Dalangin po, Ama, na sundan po ng iyong tanda at tumalat na mutalaksan ang mensahe at ating pagsasabunan. Nawa po ito'y mo sa aming puso, maghapulig ng kaliwanagan, pagpapalat ng yaya sa aming buhay. At Diyos, gamitin mo ang lingkod mo mightily, boldly, and powerfully. Kasama po ang iyong mga mamahan. At Diyos, punuin mo po ng kalwalatian mo ang lugar nito at maranasan pa po namin. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ating purihin ang Panginoon. Verses 17 to the following verses. Mark chapter 10. From verse 17, ito yung Sunday Gospel po natin.
Sabi ng Bible, nang siya'y paalis na, may isang lalaking patakbong lumapit kay Jesus. Lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting Guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo ang mga utos ng Diyos, huwag kang papatay, huwag kang mangabalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan, huwag kang magdaraya, igalang mo ang iyong ama at ina." Sumagot ang lalaki, "Guro, mula pa sa aking pagkabata ay pinupad ko na ang lahat ng mga ilan." Magiging siyang tinignan ni Jesus at sinabi, "May isang bagay pa na dapat mong gawin. Ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ipamigay mo sa mahihirap ang mahihirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod ka sa akin." Nang marinig ito ng lalaki, siya ay nanlunod at nalungkot. Naumati sapagkat siya ay lubhang napakayaman. Tiningnan ni Jesus ang mga nasa paligid at sinabi sa mga alagad, "Tunay nga napakahirap para sa mayayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos." Nagtaka ang mga alagad sa sinabi niya dito. Ngunit muling sinabi ni Jesus, "Mga anak, talagang napakahirap para sa mga mayayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. Mas madali pang dumaan ang kamelyo sa butas ng karayon kaysa isang mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos." Lalo nagtaka ang mga alagad, kaya nagtanong sila, "Kung gayon, sino pa kaya ang maliligtas?" Tinignan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Hindi ito kayang gawin ng tao, ngunit hindi ito imposible sa Diyos, sapagkat ang lahat ng bagay ay kayang gawin ng Diyos." At nagsalita si Pedro, "Tingnan po ninyo, iniwan na namin ang lahat at kami sumunod sa inyo." Sumagot si Jesus, "Tandaan ninyo, ang sinumang mag-iwan ng kanyang tahanan o mga kapatid at mga magulang, mga anak, mga lupain, dahil sa akin at sa magandang balita ay tatanggap sa buhay na ito ng 100 ubig pa ng mga iyo, mga mahal, mga kapatid, mga ina, mga anak, at mga lupain. Ngunit may kalapit na pag-uusi at sa panahon darating magtatamo siya ng buhay na walang hanggan. Ngunit marami ang nauuna na mahuhuli at maraming nauhuli ang mauuna." Sino gusto mauna? Ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Purihin ang Diyos. Sa pinungan ng kaligtasan, sana dito na kayo. Kasi nakakamera tayo para at least dito. Ayan. Dito na kayo para at least makita na buong mundo at saan ang San Isidro Labrador. Pwede na kayo makita sa napakagandang presensya ng Diyos. Magandang gabi po sa inyong lahat. Yung iba hindi sumagot, okay nangalat kayo, hindi pa sumagot yung iba. Magandang gabi po
Lahat po ng sumagot ay answered prayer. Pag-answered prayer, ang lakas ng malampakan. Maganda po yung ating pag-uusapan na kapatid. Alam niyo ang ating pag-uusapan? Pagyaman ba? O kaligtasan? Hindi masamang yumaman, tandaan po. Gusto nga ng Panginoon tayong mga anak niya ay magkaroon ng kasaganaan sa ating buhay na ganaan at kasagasina. Kasi gusto ng Diyos na tayo nahihirap. Ayaw ng Diyos na tayo po ay pulutin. Gusto ng Diyos tayo ay masagana. Inaamit natin yun, di ba? Sabi natin doon ay, and now, let the weak say, I am strong. And the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done. Una nang tayo iligtas ng Diyos, inusunod ng Diyos na tayo ay maging mayaman. Sabi doon sa inaawit natin, and the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done. Ang mahirap niya ay umaman dahil sa ginawa ng Diyos sa ating lugar. Wala akong kausap. Ulitin ng Panginoon. Kasi mahalaga po dito yung tanong ng mayaman ito. Hindi po sinabing hindi makakapasok sa langit ang nakakayayaman. Ang sabi po ng Panginoon, napakahirap makapasok. E may dahilan kung bakit sinabi ng Panginoon kung bakit napakahirap. Pero hindi sinabing ang mayaman ay hindi makapapasok sa langit. Diba? Sabi nito ng Bible, nang siya'y paalis na ang Panginoon, nang ang Panginoon ay paalis na sa balon, may isang lalaking patakbong lumapit kay Jesus tumuhod sa harapan niya at nagtanong. Ang lalaking ito ay napakayaman. At ang sabi ng lalaking ito, mabuting guro. Ano po ang dapat kong gawin? Ang tanong, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Kayo ba? Gusto rin nyo bang magkamit ng buhay na walang hanggan? Ito naman siguro ang ating hanggan lahat. Dahil hindi naman tayo tagalupa, tagalangin tayo lahat. At yung makakarating lang po, yung nagbibigay makakarating po, yung may buhay na walang hanggan. Sabi ng lalaki ko sa Panginoon, ano po o mabuti guro, ano po ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Paliwanag ko. Kung nagnanais tayo magkamit ang buhay na walang hanggan, dapat may gagawin tayo. Hindi yung puro salita ng tayo. Pag puro salita tayo at walang malaking nagawa, patay. Sabi nga, faith without action is dead, diba? Patayan niya ang pananampalataya, walang malaking nagawa tayo kay San Tiago. Kaya nga sabi ng Panginoon, ito ang sagot ni Jesus, na tinatanong ng mayaman na lalaki kung ano ang dapat niyang gawin para magkamit ng buhay na walang hanggan. Ito ang sagot ng Panginoon. Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Tapos sabi ng Panginoon, wala mabuti kundi ang Diyos lamang. That is good. Diba? Walang mabuti kundi ang Diyos. No one is good, no one is righteous, only God. Wala nang mabuti, walang mabuti, kundi ang Diyos lang.
Kasi ang mabuti lang ay ang Diyos. At ang manalang ay ang Diyos. At hindi tayo magiging banal at mabuti kung wala sa atin ang Diyos. Wala akong kausap. Ang ibig sabihin ng Panginoon, kailangan tayo ay sumampalataya at tayo ay mag-isa sa Diyos. Yung sabi niya, wala mabuti kundi ang Diyos. At ang sabi ng Panginoon, alam mo na ang mga utos. Sabi sa mayaman, alam mo na ang mga utos ng Diyos. Inisa-isa. Huwag kang papatay. Huwag kang mangangaluya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang sasaksi sa walang katotohanan. Huwag kang mandalaya. At pagkatapos, sinabi niya, igalang mo ang iyong ama at ina. Walang mabuti kundi ang Diyos at sundin mo ng Panginoon kung ano ang dapat gawin. Dahil ang tanong ng mayaman, ano po ang dapat mong gawin? Inisa-isa ang mga utos. Ibig sabihin, kailangan tayo sumunod at tumupad sa mga utos. Dahil pag tayo sumusunod sa utos ng Diyos, hindi tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Lalo na yun sa parting huli. Ano ang sabi ng parting huli na sinabi sa utos? Sabi ron, igalang mo ang iyong ama at ina. Kahit na nakaraming ginto, kahit ikay meron ng kondominium at bahay, hindi mo dapat ipagmalangyan. At tagtarin man natin ang laman natin buto, ay kulang ang pambayad sa hirap na ginawa ng nanay natin. Alam niyo, ang pagsunod at pagrespeto sa magulang at pangako ng Diyos sa sulat ng Evangelyo, ito'y may pangako ang sabi ng lalawin ang inyong buhay. Dahil sa tanong ng binatang mayaman, ano ang dapat mong gawin kung magkamit ng buhay na walang hanggan? Ang pagrespeto sa magulang at pagmamahal sa mga magulang, ang pangako ng Diyos na lalawin mahaba ang ating mga buhay dito sa lupa. Ay ang mga kabataan mo ang sinusuway na nadalo sa mga ayaw ng mga at wag na wag yung pagpapalit ng nalawin ng Diyos sa mga gagawin natin para kamtin natin ang buhay na walang hanggan. Ano ang unang-unang sinabi? Sabi ng Panginoon, walang mabuti kundi ang Diyos. Nang ibig sabihin ko ang Diyos lang ang mabuti, kailangan tanggapin mo siya sumampalataya ka sa Kanya para tayo maging mabuti at maging banal. Kailangan ang Diyos na banal at ang Diyos na mabuti ay tanggapin natin sa palataya natin. Jesus said in John 15:5, I am the vine and you are the branches. Ako ay ang puno ng ubas at kayo ang makasama. Ang mananatili sa akin at ako sa Kanya ay siyang mamumunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo ihiwalay sa akin. Wala tayong magagawa kung tayo ihiwalay sa akin. Bakit? Siya lang ang mabuti. Yung
Yung bang taong hindi mabuti may magagawa? Wala. Kaya nga ang mga taong hindi mabubuti, di ba masasama? Andiyan lang katambay-tambay, mga tama. Eh sabi ng Bible, bakit ako karoon na mabuti, walang mabuti ang Diyos. Walang mabuti ang Diyos na. Nang ibig sabihin, dahil tayo'y makasalanan, hindi tayo banal, tayo ay hindi mabuti. Kaya para tayo maging mabuti at para tayo maging banal na tulad ng Diyos, tanggapin natin ng Diyos, sampalatayan natin ng Diyos, at pagkaya natin ang sumampalataya sa Diyos, siya ang buhay na walang hanggan. Diba sabi ng John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Si Kristo ang buhay na walang hanggan. He is the resurrection and the life. Siya ang muling magkabuhay at ang buhay. At kung gusto mong ikaw ay muling mabuhay, dapat si Jesus ay ating sinasampalatayan. Kala akong mausap. Iilit ang Panginoon. Ano ba sabi ng Panginoon? Inig kayo. Sabi mo lang pala na masulatan. Ito ang sabi ng Panginoon. Sumagot ang lalaki, yung mayaman sumagot. Matapos sabihin ng Panginoon kung anong dapat niyang gawin. Yung sundin ang mga utos. Huwag hayaan ng nakangalo niya. Pero tayo minsan, katoliko na tayo, pero nakangalo niya. Minsan ang karelasyon pa natin, kumain natin, yung pan natin, yung driver natin, kasambahay natin. Pero simba tayo ng simba. Nakangalo niya naman. Isabi naman na kasulatan ay, huwag kang makangalo niya. Huwag kang magnanakaw. Sabi dito, huwag kang pamatayan. Eh, minsan kung sino may kumakandidato sa makamatay tao. Nauso mo pag-eleksyon, magpapakain para lang ibuto. Diba? Walang mabuti kasi kundi ang Diyos. At ang dapat natin nabigyan ng pansin, mga taong mga Diyos at mga taong makatao, mga taong nagmamahal sa kapwa-tao. Hindi yung ang mahalang niya ay ang sarili. Ano sabi ng Panginoon? Sabi ng lalaking mayaman, ito ang sagot niya. Guro, mula pa sa aking pagkabata ay tinumad ko na ang lahat ng yan. Religious. Ibig sabihin ng religious, ginagawa niya ang lahat. Religiously, ginagawa niya ang lahat. Walang pagka. Iba tayo sa religiously, tayo lagi nagsisimba. Religiously, tayo gumagawa ng bagay na ano, pero sa kabila noon, andun yung mali natin ginagawa. Religious, but not righteous. Hindi ko masamang maging religious. Pero mas gusto ng Panginoon, religious at the same time, namumuhay ng pagiging righteous, matuwid, sapagkat ang Diyos natin ay Diyos na matuwid. Sabi kasi ng malaman, ginawa ko ng po lahat ng yan, mula pa sa aming pagkabata. Ano yung sabihin ng religious? Mula pa sa pagkabata, ginagawa mo. Diba? Di ba? Kahit dasal, makatakayaw, lahat oras ko lang ng dasal, sabihin religious. Pero nagmumura. Pero nagdaraya. Gumagawa ng pero nagugupi. Diba?
Ayun po yung sinabi ng mayaman. Pero sabi ng mayaman, puro mula pa sa aking pagkabata, iniwan ko na ang lahat sa kanya. At ginawa ni Jesus, magiging siya pinignan ni Jesus. Magiging. Paano ba ang tingin na magiging? Pantalaysay anos. Magiging. Yung kaakit-akit na pagtingin. Yung pagtingin ng kasusunod ka sa akin. Magiging. Nakakaakit. Nakakahawa. Magiging siyang pinitigan ni Jesus. At ano ang sabi ng Panginoon? May isang bagay pa na dapat mong gawin. One thing you love. Sa akin kaya, isang bagay ba ang kulang sa akin o maraming kulang sa akin? Sabi sa mayaman, isang bagay ba ang kulang sa iyo para magkamit ka ng buhay na walang hanggan? Isang bagay. At ano po ang isang bagay na yung sabi ng Panginoon? Sabi niya, ipagbili mo. Ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ipamigay mo sa mahihirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Anong nangyari sa mayaman? Sabi ko dito, pagkatapos bumalik ka at sumunod sa akin, sabi ng verse 22, makinig kayo. Nang marinig ito ng lalaki, siya'y nandumo. Alam mo kung bakit nandumo? Kasi hindi na makalimutan yung kanyang tinso. Alam niyo yung tinso niya? Nanghihingala. Nanghihingala. Pinag-iingayaman kasi ipagbibili ang mga ari-arian at ipagbibigay sa mga mahihirap. Paano na kami nasa ang kaligtasan? Ano sa kayo? Paano na kami sa kayo? Sabi sa kayo, sa kayo ba yung tax collector, di ba? Ano sabi sa kayo? Panginoon, kung mayroon ko ako nadaya, ibabalik ko ng 4 na beses. Hindi po pinag-hinayaman na ibalik. Pero ito mayaman ito, nanghihinayang. Tayo minsan nanghihinayang, ibigay ang kita po. Nanghihinayang magbigay sa gawa ng Panginoon. Nanghihinayang tayong maglagay ng offering doon sa ating mga prayer request. Kasi akala natin, mawawalan tayo. Akala natin kumain tayo. Sabi ng Panginoon, ang ibigay ng mamayang balong yun ay ang kanyang ikabubuhay. Ibig sabihin, nung ibigay ng babaeng bagong laman ng kanyang wallet, hindi niya inisip na mamaya wala na siyang sasain, wala na siyang pambili ng kakain niya. Hindi niya inisip yun. Haligid siya ng hinayang na ibigay sa Diyos dahil alam niya ang Diyos na kanyang sinasampalatayanan, maibibigay ang lahat ng kanyang kailangan. Kung minsan na hindi natin nagawa kung bakit tayo po ay parang yung mayaman, nang lumog, nang hina, nang lumaybay, nang marinig sa Panginoon, na ipagbili mo, yan na lang ang kulang sa iyo, isa na lang. Ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at iamahal sa mga dukha ang pinagbilhan. At umuwi ng lumog, ng lumaybay. Sa palagay mo kayo, sumunod kaya yung mayaman?
Kasi wala nang nabanggit sa Biblia. Yun din yung mayaman marahil na nagsabi ko sa ano, na naging, na ano sa napakailangan ko na, sabi di ba ako naman sa mga bubeta, magpapatayo ko ng mas malalaki na. Marahil yun. Yun po yung ugali natin minsan. Ugali ng mayaman. Kahit mayroon tayo, minsan sabi natin wala. Kahit wala kang sakit, sabi mo, masakit. Kaya ka nagkakasakit. Kaya nawawalan tayo. Yung ugali natin, ugali ng mayaman, pero yung ating kayamanan ang kapagitan ng mga ugali natin, minsan tayo hindi matutong sumunod sa kalooban ng Diyos. Di nga tayo mayaman sa material, di nga tayo mayaman sa pera, pero minsan ang yayaman natin sa mga pangit na pag-uugali. Ang yayaman natin minsan sa mga maling ginagawa, bisyo, umaga, mali-mali ang lumama. Isipin mo, sa landa na tayo, wala na tayong pera, mayaman sa masama. Pero doon pa natin binibigay at ginagamit sa masama yung kunting binigay sa atin ng Diyos. Eh kung sa Diyos kaya natin itataya yun, eh di siguro pagyayamanin tayo ng Panginoon. Yung itataya natin sa Panginoon, yung pagkukunti natin na hawak tulad ng babaeng balo, nang ibinigay ng babaeng balo ang kukunti, yun ay pinayamang pinasagana ng Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, kaya pagsigurado, sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, sino sa kanila na mga nagbigay ang higit sa pinagpala ng Diyos? Si Kristo mismo ang nagsabi nun. At ang sabi ng Panginoon, ang babaeng balo niya na ibinigay ang kanyang ikabubuhay. Pag hindi pinag-aralan niya, ang magiging tulusong doon ay panghihilayaman ng Panginoon. Diba? Ano yun? Tandaan mo, ang sabi ng binata na sinasagutan ng Panginoon, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan. Ang inibig at tinatanong ng mayaman ang pagkamit ng buhay na walang hanggan at alam ng Panginoon ang material na bagay dito sa lupa ay di natin magdadala sa buhay na walang hanggan sa langit. At kung ito'y pagdadamot natin habang tayo nandito sa lupa, hindi tayo magkakamit ng buhay na walang hanggan. Kapag tayo ay makamot sa ating kapwa. Wala akong kausap. Ano ba ang sinabi ng Panginoon? Ha? Sabi ng Panginoon, verse 22, nang marinig ito ng lalaki, sinanito at manunod kapalit, sapagkat siya ay lubhang napakayaman. Yun ang dahilan ko bakit sinabi ng Panginoon na napakahirap makapasok sa ariyan ng langit ang mga mayaman. Napakahirap bakit kung ang mayaman ay maramot, hindi talaga makapapasok sa langit. Yung kung ang mayaman ay makagbigay, kung ang mayaman ay maramot, hindi sinabi ng Bible, hindi makapapasok sa langit ang mayaman. Kundi mahirap. Bakit mahirap kung tayo magiging maramot sa mga nangangailangan?
Diba? Dito sa yung ano? Siguro yung mga nasa mundo, nagsusunod kaya yan. Kung mayayaman. Minsan ko sino pa yung mayayaman, sila ang wala sila. Kasi meron kong prayer meeting tayo sa Ayala, ano ba? Sino ang dumadalo sa prayer meeting? Yung mga nasa labas ng Ayala, ano ba? Yung mga squatter sa labas. Pero yung mga taga-roon sa loob ng Ayala, ano ba? Walang dumadalo sa prayer meeting. Sa inyong prayer meeting, may dumadalo ng taga-roon sa loob. Nasaan? Oh, wala. Wala. Siguro makakapisa-isa. Ayun ba? Sila ang pagkakas sa Panginoon pala kayo at kapulo. Diba? Kasi hindi po natin madadala sa naman ang nakakaaring-aring. Wala po tayo. Tayo yung pagbabalik natin sa Panginoon kung ano tayo sinilang bubog-bubad. Yan din po ang pagbalik natin sa pasalamat. Hindi natin madadala ang lahat ng kayamanan po natin. Pero ang pangako naman ng Diyos, kapag yung ibigay mo sa pinagkaloob, ha? Sabi ni verse 23, tinignan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa mga alagad, tunay lang napakahirap para sa mayayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Dahil sa naging reaksyon, dahil sa naging nakita ng Panginoon na reaksyon ng mayaman, nalungkot ng lumo ng hina. It means to say, ang kayamanan niya, ang ginawa niya ang Diyos-Diyosan. To love money is the root of all evil. Ang pag-ibig sa salapi ang siyang nagiging ugat ng lahat ng kasalanan. Ang salapi ay mabuti, ang salapi ay nakalapit, pero ang pag-ibig sa salapi ang siyang nagiging dahilan para tayo'y mapunta sa impyerno. Ano ba naging dahilan kung bakit ipinagkaloob ni Judas si Kristo? At pagkatapos siya'y nagigti, dahil si Judas ibininta si Jesus sa halagang 30 perasong tila, halaga ng isang alipin. At nang matanggap na niya, sabi doon sa mga religious leader ng Judaism Church, ang Judaism ang religion ng mga Hudyo, na ang pangalan ng mga leaders ay mga priest, pari, pero hindi katolikong pari, Judaism yun. Anong ginawa? Hinuli nila ang Panginoon. Tuwa-tuwa si Judas, sabi ni Judas, kung sino yung aking halikan, halik na Judas. Yun na yun. At hinuli nila ang Panginoon. Sa kayo ba'y humahalik sa misis nyo, halik ni Judas? O halik na mula sa Panginoon? Pag halik ni Judas, kung halimbawa ako, may mga nililihim sa asawa ko, halimbawa, mayroon akong extracurricular activities. Pag humalik tayo sa misis natin, kunwari lang, halik Judas. Pero kung totoo tayo, wala tayong extracurricular activities, wala tayong ang ginagawang masama, ang halik natin, halik na tulad ng halik ng Panginoon. Matamis. Tulitin na kasi. Kasi ganun ako dati nangalunyari ko ako sa una kong asawa. Diba pangalawang asawa yung asawa ko ngayon. Pero bago ako, wala pa sa isa. Alam ko mga ilang babae yung aking naging kaano ko. Pero ang sinigurado ko lang, huwag akong magkaanak sa labas. Pero may mga extracurricular activities ako. No, ako nagtrabaho sa insurance, ako nagtrabaho sa whatever
hindi kayang gawin ko at hindi kayang gawin ng tao, ginawa ni Kristo para sa akin. Dahil gusto ko magkaroon ng buhay na walang hanggan, kung kanina sinabi na mayaman, ano ba dapat kong gawin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ayun, sabi ng Panginoon, ipagbili mo lahat ng iyong ari-arian, pamahagi mo sa mga lupa, ang iyong pinagbilhan, at sumunod ka sa akin. Doon nakita ng Panginoon na ang lalaking ito hindi naman nagmamahal sa Diyos. Ang minamahal niya yung Diyos-Diyosan niya, yung kayaman. Maraming mayayaman, kaya sinabi ko kayo mahirap makapasok sa kanya ng langit kasi marami at marami sa mayayaman ang hindi na nagsisimba. Mas busy sila sa kanilang negosyo. At yan dapat ang papel natin. Yung maibahagi sa kanila at maliwanagan upang pagdating ng panahon, magkamit sila ng buhay na walang hanggan tulad ng sinasabi natin. Ano pa ang sinabi ng Panginoon? Tinignan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa mga nagan, tunay na napakahirap para sa mayaman ang makamarap sa kaharian ng Diyos. At nagtaka ang mga alagad sa sinabi niya ito. Ngunit sinabi ni Jesus, mga anak, talagang napakahirap para sa mga mayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Binigyan diin ng Panginoon. Tulad pa ng Panginoon, sabi niya, mas madali pang dumaan ang kamelyo sa butas ng karayon kaysa isang mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos. Saan kinuha ng Panginoon yan? Ako po nakarating na sa Israel, nag-misyon. Meron po yung simbahan na doon, may gate. Yan pala doon, yung pala dinayo yung simbahan natin, tapos mayroong pinto ang maliit. Di ba? Pag sarado na yung malaking pinto, may pinto ang maliit. At doon po, yun ay gate para makapasok lahat po. Pero yung kamelyo, ano ba yung kamelyo sa Tagalog? Kamelyo, di ba? Pinakargahan yan ka. Pero, kapag po, papasok doon, yung kamelyo, tatanggalin muna ang lahat ang karga. At pagkatapos po yun, lutuhod pa yung paa ng kamelyo para makapasok sa maliit na gate. Yun ang ini-illustrate ng Panginoon. We cannot enter into the kingdom of God at ang pangakong buhay na wala hanggan if we have so many extra baggage in life. Hindi tayo makapapasok. Ano ba yung mga extra baggage natin? Sama ng loob. Oo, inanakit tampo. Karamutan po na mayaman. Ang yaman na pero nagtatanong pa, ayaw niya bawasan ng lang para bigay sa may hirap yung kanyang kayamanan. Eh sabi ng Panginoon, mabuti pa yung kamelyo. Ha? Sabi ng kamelyo. Sabi ha? Mas madali pang dumaan ang kamelyo sa butas ng karayon. Yung butas ng karayon na tinutukoy yun yung maliit na gate. At ang sabi nun, kaysa isang mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos. Bakit? Yung mayaman nangihinayang mabawasan ang kanyang bagay sa buhay. Tayo, ako di ko pinahinayaman alisin yung mga bagay ko sa buhay. Sama ng loob ko, galit ko, pinanakitap ko, sama ng loob sa pumatay sa katay ko. Dahil alam ko pag yun nila sa aking puso, yung mapapasok. Yung pagiging kulikot ko noon, napaka-kulikot ko noon, parang bilikoy. Alam ko bilikoy? Yung parang kwadradong ikin na, napaka-punang ko noon. Baka makapunla ka pustiso ka, baka mapunto yung pustiso mo pag ilagat mo. Ganun ako noon, napaka-bilikoy. Nagsusimba ako minsan, ayaw hindi ako nagbibigay ng
daw yun mula sa Panginoon, piso lang naman. Isang Tagalog dito yung basket, dito ako nakatingin. Pag lumagpas ka sa kapiting, bakit nangihinayang akong ibigay? Mga extra baggages, mga kapatid. Pag hindi natin tinagal yung tulad ng kamelyo, nakapapakot ang kamelyo sa pintuan mo napakaliit na hinintulad sa bukas ng kabayo. Dahil bago makapasok ang kamelyo, inaalis lahat ng kamelyo niya at lumuluhod pa para makapasok ko sa gate niya ng Jerusalem. Ganun din tayo para tayo makapasok sa pangako ng Diyos, buhay na walang hanggan. Alisin na po natin yung mga extra baggages natin sa buhay. Kayo po ang naakala o ano yung extra. Yung pong pagtaya sa loto at sa wedding, extra baggage po yun. Kasi sabi ng Bible, huwag kayong umayon sa takbo ng mundo. Mag-iba na tayo pagbago ng isip. Sabi ng Romans 12 verse 2. Dati po ako ganyan din, collector pa ako noon. Pero nang nakilala ko ang Panginoon at nabasa ko ang kanyang salita, kahit mahirap, pero kung gagawin po natin, sabi nun sa huling bahagi ng gospel natin, ang hindi kayang gawin ng tao ay magagawa ng Diyos sapagkat sa Diyos ay walang imposible. Amen. Yung imposible, nakakala ko hindi na mawawala yung aking hilig sa masamang gawa. Yung panunood ko ng mga bonso, yung mga pag-iinom ng alak mo, akala ko hindi na mawawala. Yun ang naging dahilan, nagkaroon ako ng enlargement of the heart, rheumatic heart disease, hepatitis, ulcer, spot sa baga, kung ano-ano pa. Pero sa Diyos, magagawa niya ang lahat. Yung dating katawang palito, naging troso. Dahil pinagaling ng Panginoon na lahat ng sakit. Kaya kung tayo po, ay may extra pa. If you want to enter and to receive eternal life in heaven, kaya natin ang kamelyo. Sabi ron, mas mabuti kayo kamelyo na kapapasok sa butas ng kahayo kayo ng mayaman, hindi makapasok. Kaya tayo po, nawa po'y magtulad ng kamelyo, dinidiskarga ang lahat ng kargamento, lumuluhod para lamang makapasok doon sa pintuan ng Jerusalem. Kaya niyo? Kaya niyo po? Kung kaya niyo, tumayo na kayo sa pagkakain na. Taas ko ang mga kayo ng Panginoon Jesus. Patawarin po ako sa lahat ng nagawa ko mula po sa ating pagkabata hanggang sa kasalukuyan. Itinatakbo ko po ang lahat ng extra baggage sa buhay ko at lahat ng gawa ng tao. Itinatakbo ko sa Satanas at ang kanyang nagawa at kung ano po ang sinabi ng mayamang iyon. Alam mo kung ako ang tinutukoy mo dahil ako'y mayaman sa mga ito. Tulungan mo po ako na makasulog sa iyong kanunuan. Kaya Panginoon, sa gabi ito, aking dinudulog sa iyo ang puso at buhay ko sa gabi ito. Idulog natin sa Panginoon ang ating puso. Ang puso ko, dinudulog. Idulog po natin sa Panginoon. Senhor.
In the name of Jesus Christ of Nazareth, by the power of the Holy Spirit, I rebuke whatever kind of sickness right now. Tinatagin ko sa ako'y na impero ng uri ng sakit at karamdaman. Pinapalayas ko, pinaalis ko sa inyong mga katawan. By the authority of the Word of God and the power in the name of Jesus Christ, receive the healing power. Be healed. Receive deliverance, healing and deliverance in the name of Jesus Christ. At tinatin namin Panginoon na pagkaloy, ang himala, ang biyaya, ang pagpapala, Panginoon. Patuloy mo nilagay sa aming puso na kami maglilingkod, na ikaw ang Diyos na aming paglilingkuran ngayon at pagpapailan. Lord, pagpalain ko ang aming mga kasukan, ang aming puso at ang aming buong pagkakao. Kasama kong dalangin natin, Lord, ang aming mga prayer requests, ang aming mga kahihingan, ang lahat-lahat ng aming daladalahan, nawapoy paspasan nito at paghari ko. Pagpalain ko, Panginoon, ang aming mga aral at mga handog at nawapoy na ibalik sa aming tulad ng pangako. Siksik-liglig at umaakaw. At pinapinakot namin, Panginoon, na kami lahat ay answered prayer na. Answered prayer na. Answered prayer na. Sa ngalan ni Jesus, purihin palapakan natin siya. And let us give thanks to the grateful heart of Jesus. Ihandog na po natin ang ating mga prayer requests. We are grateful heart, we pray to the Holy One, we pray, because His Spirit leads us by the Son, we pray, with a grateful heart, we pray to the Holy One. We pray, because His Spirit leads us by